gas station. On the way na sa Soledad, remember, sabi ko mag-rep pala ko today. So, sana matuloy. Hi again. So, time check is 6:08 AM and ang ETA natin sa Soledad ay 6:22. So, sabi ko doon ako magpa-park kasi libre naman tayo ng parking doon. So baka alam niyo na kung bakit. And hopefully baka mga 8:30 or 8 nandun ako sa Tagaytay kung saan kami mag-meet ng mga office mates ko. So eto, dala ko si Terry and nasa likod si Kurt. So sige, drive muna ako. I'll see you in a bit. Bye! Sa Calax, pero umaambon kasi, so hindi ko lang titignan natin kung matutuloy tayong magbike. So pinapakiramdaman ko lang yung weather. Ano lang naman, ambon-ambon lang, hindi ko manageable pa rin naman to pag nagbike ako. If ever lang na hindi maganda yung weather, baka sa normal road na ako dadaan, hindi sa Calax. Hindi ko lang sure kung ano yung road condition doon pag pag umuulan. Hindi ko masabi kung baka mamaya madulas. Yeah, first time ko lang magbabike ng RevPal, so safety first. Check. Hindi naman umuulan. Nakulimlim lang. So I guess tuloy natin to. Sana lang bukas ang ang parking ng Soledad. Hindi ko lang sure kung open yung parking. Sana bukas na yung parking para ma-park natin yung sasakyan. Maambon. Kaya dito na ako sa Soledad. Yun nga lang, umaambon pa rin eh. Hindi ako sure kung mawawala to o hindi. So feeling ko magre-regular road lang ako going to Tagaytay kasi hindi ako sanay sa road conditions ng ng RevPal pag umuulan. So siguro bawi na lang ako next time. Comment down below kung safe ba na nagbabike ng maulan sa RevPal or same lang naman sa Tagaytay Road. Okay, so sige, mag-aayos na ako. 24 hours later. 300 meters. Turn right. 10 kilometers na tayo sa gitna ng Tagaytay. Not sure kung gitna na ba ito. Fortunately hindi na ako nag-RevPal kasi maulan. So nag-cross na ako sa
regular Tagaytay Road. May mga tao nag-hi. Kala nila siguro sikat na vlogger. Okay, right na. Hey guys, lapit na tayo. Actually nasa Tagaytay na ata tayo. Ito yung intersection going to People's Park. Pwede rin sa Crosswinds. Ito dire-diretso na to ng yung papuntang Palengke. So tas yung pakanan nun papuntang Serin naman. So ayan, nakuha natin siya ng mga 1 hour. 15 kilometers siya paakyat from Soledad. Sayang hindi tayo nakapag-revpal, pero pwede naman natin ulitin yun. Kasama ko na lang yung mga friends ko para at least marami kami. Okay, so bike na ulit. So guys, dito na ako sa Starbucks Hiraya, and according to my bike computer, so naka 20 kilometers na tayo, plus 546 nag elevation gain, so mataas-taas rin. Difference lang naman ito sa revpal. Siyempre mas mahirap yung revpal dahil mas matarik yung kalsada, pero pag dito ka naman dumaan sa Tagaytay Road, matarik din pero mas mahaba siya kasi sa revpal merong 2 kilometers of pain eh. Pero before that meron din mga paangat. Dito lang syempre tuloy-tuloy lang din yung angat niya, tapos may mga time na medyo steep din yung yung road, kaya umabot din siya sa 546 na elevation. So I'm just waiting for my office mates kasi umalis sila ng Greenbelt around 8 AM. So buti na una ako, nakapag-freshen up na rin ako. And yun, hintayin lang natin sila. Nauna pa ako eh, kasi mga 8 o'clock ata ako umalis ng Soledad. So yung distance travel ko, or parang 7:30 ata. So parang 1 to 1.5 hour yung biyahe ko. Tapos naubutan na rin ako ng ulan, pero nagdala naman ako ng extra shirt para hindi naman ako yung mukhang gusgusin dito. So ito yung Starbucks Hiraya. So maganda sa marami siyang pumupunta dito, and maganda kasi yung view sa likod, kaya sikat yung branch na to dito. This is actually a Starbucks reserve. So yun. So kawawa naman yung bike ko. Yan, ayan si Kurt, naiwan sa labas. So later na siguro tayo o-order. Let's just wait for them. Okay, rest muna ako. Peace! Hey guys, so kabalik na tayo sa Soledad area. Medyo madami lang kaming pinuntahan ng mga office mates ko. First Starbucks kami dun sa Starbucks Reserve, and then after that pumunta kami ng Elaya by Sima, and then last would be Cafe Vola sa Crosswinds. So yun, medyo nakakapagod. Tapos pagbalik ko dito sa Soledad, nagpahinga muna ako saglit
para to catch my breath. Kasi nung pagbaba, talagang medyo humataw na ako eh. So, nagulat ako yung max speed ko, umabot ako ng mga 60. Kaya ayun, pero safe naman. Buti naman, hindi naman masyadong madulas yung road kasi yung bike ko naman gravel naman siya. So, yung wheels ko, yung tires ko may ipin. Kaya may may traction pa yun sa kalsada. So, kanina may mga time lang talaga na wala masyadong sasakyan. So, parang natripan ko lang talagang magpabilis. Kaya kasi susunduin ko rin yung bunso ko ngayon sa school niya sa Dasmariñas, Cavite. So, yun guys. Hope you like the video. It's not much, pero at least nasamahan niyo ako mag-bike. Thank you. Peace.